Walahin mo yan. Mga ka-farmers, yung gawa pala namin na ganito. Ayan. Itong kuwan na to, ayan, yung poste niya, binibiyak namin. Ayan, nakabiyak. Katulad nito, ayan. Ang ganito yan. Nakayakap na igi. Ito, yung 2x4. Yung 2x4, yung pinaka-poste niya, yan. Pakitanggal mo nga, Brad. Yan, ganyan. Sasalpak namin ng 2x4 na para sa sahig. Kaya talagang walang kakalas-kalas yung vlog. Walang kakalas-kalas yung kanya. Pagkatapos dito din ipapatong mamaya yung isang 2x4. Yung isang 2x2. Kaya ibig sabihin nakasalo siya. Marunong ka ba niyan? Oo. Ito nakiraan lang. Sa mundo lang ho ng anak yung pamangking ko. Nakialam na doon sa ginagawa namin. Pinagbigyan ko na. Ayun. Totoo yan ha. Baka biro lang yan. Siguraduhin mo totoo yan. Yan. Nakialam. Hindi makatingin ng trabaho. Sigurado yan. Bali ginagawa ko ho ngayon 16x7 ho to. Bali 2 kwarto. Maliban dun sa 2 kwarto na 16x7, lalagyan ko pa siya ho ulit ng hulog para sa terrace. Ang terrace niya naman ho magiging 6x16x4 kasi ang kalahati 4 lang ho. Ayan. Ano? Marunong ka ba talaga? Dumikit na. Dumikit na ba? Ayan, may martilyo pampukpok ha, yung plies. Parang mahina ang tirador ko Tirador yata to ng kaning lamig mga ka-farmers Kinakamay o ka-farmers? Loko. Kinakamay. Hindi yata nakalapat Nakalapat ba yan? Ayan ka-farmers. Hindi kasi batakin ang tali Ang haba-haba ng wire Ito kasi ka-farmers, hindi talaga to itong tirador ko. Ito nagsundo lang ng anak. Tapos nakialam sa aming ginagawa. Pinagbigyan ko na. Yan, tapos nandun yung aking kuya. Ayan, nagtitilad na ako ng kawayan. Yan. Nagtitilad siya ng kawayan, naglilis ng kawayan. Tapos ito yung aming ito na yung mga yari niya. Bigay mo na kay pinsan mo. Okay na. Nakakuha na. Siguraduhin, wala pang level bar yan I-level bar nyo ba kaya yan? Wala yan. Ha? Naka-eskwala. Ilalim. Tingnan ko nga yung ka-farmers yung gawa ng mga ito. Kung naka-eskwala ba talaga. Okay naman ka-farmers. Eskwala. Bali ito ka-farmers, bali video ang kwan nito, toast tape ang gagawin ko. Kasi mga ginagawa ko mga bahay ko ka-farmers medyo mataas. Kasi hindi natin mapagkakaila. Karamihan ng mga bahay kubo nilalagay lang sa farm lot. Ngayon naman yung farm lot naman alam naman natin mga bundok sa paligid. Kapag mababa yung ating ginawang bahay kubo, hindi natin nakikita yung ilalim. Baka mamaya may nandun na si Prince Cobra o kaya si Kamandag. Hindi ho natin nakikita. Kaya mas maganda ho medyo mataas ang pagkagawa natin. Kita ho natin yung silong, yung ilalim. Kung may mga hayop na mga Kamandag. Magandang umaga mga ka-farmers. Kasalukuyan ito ho yung aking ginagawang bahay kubo. Medyo may kalakihan ho siya. Talagang mukhang hindi mo na siya masasabing kubo. Kasi ito nga may kalakihan na siya. Tulad dito ho, yung area na to. Ang laki ho nito.
hanggang sa may pagbalik na yan, 11 by 8. Yan, 11 by 8. Pagdating naman ho dito ay 13 by 8 ho siya. Yan. Tapos ito ho, bali itong nakaretel ito, yun 8 by 8. Tapos ito 8 by halos 8 by 4 siya. Yan ay tambayan lang, and ay terrace lang. Pagkatapos may dalawa siyang kwarto. Yan yung isang kwarto at saka ito. Bali ito yung kanyang pinaka hallway para papunta ng kusina, para kung huhulugan yun ng CR tsaka lababo. Yan ang pinakadaanan. Yan ang pinaka magiging design ng bubong nito. Ganito ho. Yan. Tsaka talagang ho, makikita nyo ho yung quality ng pagkagawa, kasi talagang ho bakal. Bumili man ho kayo ng medyo may kamahalan, pero makikita nyo naman ho pang long life naman ho, pang long life naman ang kanyang buhay. Hindi mo siya magagamit lang ng 3 years, 5 years. Ito ho yung ginagawa kong bahay kubo ho. Sa tingin ko kung 15 to 25 years kaya abutin ho, kasi puro bakal ho siya. Yero yung bubong, yero ho yung kanyang bubong. Hindi siya basta-basta ho nababasa. Tapos pagdating naman ho dito sa ilalim, yan mga bakal ho, bakal yung mga poste. Pagdating ho sa anay, hindi siya basta-basta maakyat na anay ngayon. Nasa atin na lang pag-aalaga ho yun, kung paano makakyat ang anay. Kasi kung hahayaan natin kumapang dyan sa ating mga poste yung anay, talagang aakyat at aakyat ho yun. Ano, bali may poste ho siya na bali 9 ho yung poste niya. Yan siya. Ito na ho, may kalakihan na to. Ngayon kung sakasakali mabili ho to, ay ang pag-deliver nito ay halos 2 deliver. Busing, kubaryo naman ako. Mga ka-farmers, bali nagpipintura pala ako ng tubular para dun sa pagkakabitan namin ng yero, dun sa pamakuha ng yero. Bali dito ko na pininturahan kasi mas mahirap pinturahan sa taas. Bali yung ginamit ko, subscriber na metal primer, epoxy free, para pang top coat natin, anti-kalawang. Kasi mas maganda siya tingnan sa red oxide, kaya ito yung ginagamit ko. Mga ka-farmers, yung ginagawa ko pala ngayon, bali 2 kwarto ho to. 2 kwarto, tapos may terrace siya na ang lapad ng terrace niya 4 by 8. 4 ho dito, tapos 8 ho dyan. Bali ang haba nito 16. Yung kabahayan naman ho, yung pinaka kwarto niya, naman ho, bali 8 ho yung 8 ho yung 7 pala, 7 by 7 yung haba ng kwarto. Bali ang haba ho ng kabuuhan nito ng pinakakabahayan niya
Bali 16 by 7. Yan, mapapansin nyo, ang daming bakal. Daming bakal na naka-layout. Yan. Bali ho dito sa harap po ngayon, medyo open pa siya kasi pinag-aaralan ko pa kung sa ko banda ilalagay yung salamin, kasi bala ko hindi ko na siya lalagyan ng bintana ho dito sa harap kasi ito tambayan ho. Sayang lang yung magbukas sara. Bali stay na lang na ba masalamin ang ilalagay ko. Bali yung nandun yung kanyang pintuan. Itong kabuuan na to, itong kabuuan na to, yan, ito yung tambayan lang. Yan, tambayan lang ito. Yan. Tapos magkaroon ho tayo ng hagdanan din. Yun sa pininturahan kong bakal, dyan ho tayo maghahagdanan. Yan. Tapos ito ho, yung pag dito ho tayo, ito yung hagdanan. Pagpasok ko natin, ito yung hallway natin papunta ng kusina. Yan, kung gusto niyo maglagay ng maghulog ng kusina at saka CR doon, ayan yung kanya pinakakuha. Tapos yung itong pintuan na to, ito yung para sa isang kwarto. Tapos naman ito naman yung sa isang kwarto. Bali sa ngayon ho, ang aking binabala ko dito, bali kabitan ko siya ngayon ng marine plywood, pinakasahig ho dito. Yung kwarto lang ho, yung mga kwarto, kakabitan ko siya ng plywood na marine, yung 3/4 para makapal yung pinakasahig niya. Yan, tapos dito naman ho, ininitib lang ho natin, kawayan lang ang isasahig natin dito sa lugar na to, sa pinakasala tambayan. Yan, nitib lang, saka papatayo lang natin ng mga simpleng bakal para harang. Yun, babalik ko tayo ulit doon sa kwarto natin, pag nalagyan ko ho to ng marine plywood na 3/4, lalagyan ho natin ng vinyl para maiba naman ho, maiba naman yung gawa ko. Vinyl naman ho ang ating ilalagay. Tapos ang ating pinaka double walling plywood na ho yung gagamitin ko para sa double walling. Yan yung aking gumagawa ngayon ng kuya ko, yung kuya Joshua ko, yung aking anak na panganay. Kasi wala pa ho kaming biyahe ngayon, nakapampang aking wala pa kaming biyahe sa aking malit na hardware, kaya ginagawa lang namin to sideline ho, kasi ito naman ho, hindi order ho to. Sa mga makakapanood nito, baka gusto nyo yung ganitong klaseng kubo, wala pa ho to order yung ginagawa ko. Kaya kumbaga ito, pag wala ho kaming biyahe, sinasideline ho namin to, sinasideline lang ho namin ang gawa. Medyo ang laki ho nito, yung sa bilang side na mas malaki ang terrace, bali 13 ho dun sa kabila, tapos dito naman 11. Mga ka-farmers, ako pala yung foreman na labor
Kasi sa ngayon, may project kasi na iba yung aking manggagawa. Binigyan ko muna siya ng break. Kami munang mag-ama yung gumagawa. Ako yung taga-cutting, yung kapatid yung akin ng mga anak ang magkakabit. Yan ang design. Pero ito, yung kabilang side, tapos na. Mga ka-farmers, yung kabilang side, ito na yan. Tapos na, ito yung ginawa namin kahapon. Kaya, yan. Yan. Ito yung pinakatiris ng bahay kubo. Tapos kasalukuyan sinasagan ko na rin yan, sinasagan ko na rin yung terrace yan. Ito pati ito ho, kasama sa terrace ito, itong lugar na to yan. Yan. Tapos ito yan, terrace ho yan, yan terrace yan. Yun yung dulo na yun, kulang pa ng design. Lalagyan pa natin ng ganyang klaseng design, yung kapalabas yung diamond yan. Bali, ito yung hallway. Pag pumasok ka ng pinto, kasi ito ho yung pinto. Ang ilalapag naman ho natin dito, yung kanya, yung marine plywood na tripod. Yan. Mga ka-farmers, magandang hapon muli. Kasalukuyan ang status ng aking bakay kubo na ginagawa ngayon. Ganito ho siya. Yan, medyo malaki na ho to. Kumbaga pag may dalawang anak na ho kayo, pwede na ho dito. Kasi ang kwarto ho nito bali dalawa. Ang kulang na lang ho nito, ito yung hinulugan nyo ng CR, medyo malaki na ho to. Kasi ang kabuuhan pala ho ng kanito, ang kabuuhan pala ho nito ng ang layout ng bahay kubo, bali 4 feet ho siya by 5 feet. Kaya kung babasihan natin, 20 square meter na ang kanyang layout, ang laki. Ngayon hindi pa kasama yung magiging layout sa mga bubong, yan, hindi pa kasali yun. Kaya kasama yung layout ng bubong, sigurado tayo na halos na sa 30 square meter na to siya. Yung luna pala ho, hindi ho yan ng bubong. Kinabit lang ho namin yan pansamantala kasi gumagawa kami, mainit. Tapos kaya binububungan ho namin ng luna. Pero siguro baka mga 2 days, 3 days akin na ito pabubungan. Yan. Yan ho yung design ng bubong yan. May dalawang bagsak ko dyan sa ibabaw, pinakaibabaw. Tapos dito sa likod, sa harap po, may dalawang bagsak din. Yan. Pwede kompleto na yung kanyang bubong. Tapos ito ho yung aming grills ho. Bali, ito na yung grills ng aming tambayan at saka terrace. Yan ho yung design. Tapos iyan na rin yung hagdanan niya. Yan, akyat po tayo. Yan, bali ba yung hagdanan niya, may design din na diamond sa gilid. Tapos may toe tip po siya. Yan. Ito may sahig na siya, may sahig na to. Yan. Bali totally ho, sa ngayon ho, itong gawa ko na ho to, hindi ko siya lalagyan ng mga upuan na kawayan. Kasi kung sabi ko nga, masisira kasi ho ang magiging design ng kanyang grills.
Masisira kasi ho yung fence kapag nilagyan ko ng upuan na kawayan. Ito kasi ho ang style nito ho, sa estimate ko lang ho, dahil medyo malawak naman ho ng kaunti ang kanyang pinaka-terrace sala. Tingin ko naman ho, pwede na siya bilihan ng mga salasit kahit mga kumho, kasi secure ho to. Kahit sabihin ho natin open siya, hindi to basta-basta mababasa kasi malaki hong buladas yan, malalapad. Ito yung mga maging buladas ho niyan, malapad ho, halos kulang-kulang 3 feet ho, tapos may plus gutter pa ho yan. Kaya medyo makalaparan ho yung mga side, kaya ibig sabihin kahit gumamit man ho kayo ng foam dito sa pinaka terrace, hindi ho kayo magdadalawang isip na lagyan kasi secure ho siya, hindi siya kaya basain ng ulan. Siguro kung sakasakali siguro mababasa ho siya pag yung sobrang sama na ng panahon, may bagyo, yun sa tingin ko yun baka sakali aabutin ho siya ng ulan. Tapos ito yung hallway ho, yan yung hallway niya papunta dun sa kabilang kwarto. Dito yung kwarto na to, yan, ito yung magiging kwarto. Tapos dito lalagyan ko ho ng salamin yan, dito nakatayo. Tapos dito hindi ko pa rin nga siya nilalagyan ng bakal kasi ayan nga, pinag-aralan ko pa maigi kung saan ko banda ilalagay yung salamin para hindi siya maging maayos. So yan ho, ito yung pintuan niya sa isang kwarto. Sa loob, ito yung pinaka hallway niya papuntang kusina. Medyo malaki ho, grabe ko kasi pangit pag maliit, mas maganda medyo malaki, maluwag. Yan, so ito ho, sa kasalukuyan ho, ito lang muna ho yung ang aking ma-share sa inyo sa ginagawa kong bahay kubo. Ito lang muna ho, siguro mga 1 week ulit pag nakuhaan ko na ho, nalagyan ko na ng bubong ho, at saka nasahigan ko na, at saka unti-unting nalalagyan ko na siya ng dingding, ibabalik ko siya ulit ho. Itsura ay dungis-dungis na kasi hapon na yan, dungis. Mga ka-farmers, baka sakali may mga kaibigan kayo, mga kakilala na gusto bumili ng bahay kubo, i-share na lang, like at subscribe. Salamat sa panonood. Magandang hapon.